itong Grandia gagawin natin. So hindi daw nagbubukas itong bintana niya. Okay, testing natin. Okay, so ito ayaw. Yan, ayaw. Pipindutin lang to. Yan. Okay, ito. Kasi natin to para makita natin kung ito lang ang problema. Yan. Okay. So, ituloy na natin to. Okay. Okay. Nako, naka-sealed. So yung punta ka dito. Ito. Katirin man unti-unti ito. Alwadam nga madadayan mo di chiko na cover na lang tikatim. Diyan. Paikot kasla jay pamayan tayo. Kasi naka-sealed dito eh. Among pwede nga mako dito. Dito lang. Yung plastic lang tiko may cut. Ya, tapos madalusan ta jonig na. That's it, sir. Okay. Yan o. Minsan, hindi na nagko-contact yan. Dito lang pala. Okay. So, nalinis na natin to. Yan. Tapos ito, na-expand na rin natin to. So, kailangan i-expand yan. Hilahin lang natin yan. Tapos balik na natin. Yan. Okay. Testa rin natin. Okay. So ito lang ang connection niya. Dun sa kabila ito, tapos sa kabila ito. Okay. So okay na yan. Ito naman, ang problema nito. Yan. So mapapansin yan. Nabuo ito. Okay. Pagdating dito, natunaw na. Yan, tunaw na siya. Dapat meron yan katulad din dapat dito. So itong relay na to, 2-in-1. Dalawang relay, dalawang coil, linagay nila sa iisa. So ang problema natin, wala tayong mabiling ganito. Ngayon, siguro gagawa na lang ako ng paraan kaysa naman bibili na naman tayo ng tatagad na
matatagalan tayo. Siguro abutin ng 2 weeks yan. O kaya kung may mabili man tayo, surplus pa. So hindi rin tatagal. So ang gagawin natin, pwede natin convert sa MOSFET or gagamit tayo ng relay na isa. Bali dalawa ang gagamitin natin kasi double nga to. Check ko muna kung paano siya. Yan, paano yung switching niya. Para pwede tayong mag-design ng MOSFET. Sige. Try natin to. Maganda tong project. So ito, linisin ko na rin to, tsaka ito. Focus natin. Yun. Madali lang naman mag-repair ng mga switch. Kasi yung mga ganito, ang hirap mong hanapin yan. Kesa bumili ka, gawin mo na lang. Ayan. So, linagyan natin ng WD-40. Pero, hindi pa rin nalinis. Kasi puno na rin ng carbon sa loob. Ayan. Maganda na yung WD-40 kasi kahit pa paano natunaw niya na yung kumapit. Ito, ang nangyayari kasi dito, yung spring niya, kulang na ang tulak. Kaya kailangan nating yan, ganyan lang. Tapos ito, spring. Yan. Yan ang uunatin natin. Para sa ganun, ayos na naman ang kanyang pagtulak. Nangitim na. Yan, tapos konti lang. Yan. Okay. So, nag-expand na. Sobrahan na ata natin, pero okay lang din yan. Yan. Okay. Linisin natin. Okay na yan. Balik na natin. Yan. Oop. Ingat kasi lumilipad to. Yan. So ito, linisin nyo rin yan. Kinaskas ko naman to. Okay naman na yan. Ang kulang lang sa kanya yung magtutulak. Yan. So wala namang baliktaran yan. Baliktaran naman siya kaya okay lang. Yun. Okay, testing natin. Sa base natin ilagay. Ayan. Yun. 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 So, dalawa. Okay. So, talagang hindi pa pwedeng magkabaliktad to tsaka dito kasi talagang magkaiba sila. Kaya one at a time lang yung pagbakbaklas para sigurado kayong tingnan nyo. Ayan. Para hindi nyo palit-palit. Kaya iba yung kulay niya.
siguraduhin natin na pantay. Ayan, tingnan nyo, may konting kailangan lapat yan. So itulak nyo habang hinihinang na ganyan. Okay, tapos sabay yan. So ito naman, itong isa na linis na natin yung kanina. So baliktaran yan yung, tapos testerin natin. Yan, nasa center kaya wala. Ito yung isang ano, 'di ba pag naka-center dun sa isang switch, may palo lahat. Ito wala. So magkaiba sila. Ngayon testing natin sa kabila. Ito. Meron. Yan, wala diyan. Dito lang. Yan. Dito wala na. Tapos diyan wala na rin. Dito na rin naman yung lumipat. Okay? So ganun lang mag-testing. So magkaiba yung blue at saka kaya may color coding white. Kasi pag nasa gitna yung white, ito. Pag nasa gitna siya, dalawang switch nag-contact. Ngayon kung may baliktad, kasi parehas lang naman sila, no? Oh, yung pagsaksakan. Gawin nating dalawa, tapos ito, habang hinihinang, itutulak para yan. Yung tamang tulak lang. Kasi pag tinulak mo naman ng gusto, yung PCB naman ang masira. Okay. So ayan, pantay na yan. Parang hindi binuksan. Hindi ko lang alam kung magkano din to. Kasanayan ko na kasi yung rine-repair kaysa bibili ng pyesa. Magandang exercise ng utak. Habang binabaklas, tinitingnan yung ano, ina-analyze kung paano nagwo-work. Ganun lang gagawin. Tapos makasanayan nyo na. Magdi-design na kayo ng sarili yung design. Katulad ng ginagawa ko ngayon, kahit na hindi ako natapos sa engineer. Makapag-design tayo ng circuit. Tsaga-tsaga lang. Hindi inaapura. Ito naman, pwede rin naman na i-repair. Pero ito switch lang naman to. Yan, testingin na rin natin. Alam ko na, testing ko na to. Yan. Tapos pag yung pag naka-press, wala siyang contact. Pag naka-taas, yan, pag nakataas, yan, meron. Pag nakalubog, wala. Yan. Tama nga na pinakat ko. Ayan. Kasi hindi mo naman makita yung loob niya kung hindi mo, parang pag ayan, bali dalawang coil pala to. So dapat ito ganyan, itong kabila okay to, pero sa kabila tunaw na, natunaw yung pinakano niya. Ayan, kaya pumutok ka yung fuse niya. Kahit dun sa kabila, yan ang problema niya. So papalitan na natin to, kaso nga lang syempre kung papalitan natin to, tatagal na naman. So susubukan natin na i-repair. Yung init hindi siya direct.
kaskasin natin ng konti. Okay, so naputol pa yung wire. Piranggot na wire. Subukan natin na hinang. Ay, salamat. Doon, ilagay mo dito. Ayan. So, ayan yung dinugtong natin. Ayan, dugtong na kaya. Kita ba? Okay. Sana hindi nanginginig kamay ko. Kita ba? Kadugtong na. Tingnan natin ngayon. 232. Okay. Okay. Ayan. Te-tape na lang to. Tignan yung loob. Kasi pag tester lang, may time na okay sa tester. Siyempre buo pa yung coil niya. Pero yung contact point niya, nagluluko na pag may loading. May load na. So yan, kinabit na muna natin para matesting. Yan, ito yung Yono, diba? Op, taas naman. Okay na. Tapos auto, siyempre yung auto nya. Ayan. Okay. Oh, pag yung auto mo, ayan, so meron na. Maganda ng tuyok-tuyok nya. Okay. Ang gawa ng paraan. Oo. Repair talaga. So kabit na natin.